Si Kibuloy daw guys is another version daw ho ni Senior Aguila. Yan ho ang ating pag-uusapan ngayon. Ako guys, naniniwala pa din ako sa freedom of religion. Pero kung yung relihiyon nyo ay namimera, nanggagago, nanggagancho ng tao, at nangungulto, nagpo-promote ng kakultuhan, abay, di bale na lang. Talaga nga namang dapat paimbestigahan yung mga ganyang relihiyon. Kasi guys, meron hong pinasang Senate probe. So, meron hong pinasang Senate resolution itong si Senator Risa Ontiveros na nag-urge sa committee na paimbestigahan itong relihiyon ni Pastor Gibbs. Kasi ayon din sa source ni Senator Risa Ontiveros, ayon din sa kanyang pag-amin, mamaya ipapanood ko sa inyo yung full video ni Senator Risa Ontiveros, yung mga testimony nila ng mga dating miyembro ni Pastor Gibbs sa kanyang relihiyon, ng mga umamin. Meron hong pag-amin guys na meron hong pang-aabuso sa loob ho ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy. Lalo na ho itong mga batang nagsusulisit ng pera gamit ho ang letter. And then kapag konti ang dilihensya, ang kita, nakakatamo sila guys ng palo. 20 lashes, 30 lashes, 50 lashes, up to 100 lashes. At ang iba pa nga daw ho guys ay nakaka-receive ng paddle. At ang iba nga din daw ho guys ay inuuntog ang ulo at kinukulong sa Bartolina. Talaga nga namang napaka-abusado ho ng relihiyon ni Pastor Gibbs. Allegedly guys, kung totoo man ho ito. Bukod sa pang-aabuso guys, meron din siyang ibang kaso related sa sexual trafficking. You know what guys? Tapos ginagamit ang relihiyon para makakuha ng dilihensya na, pera gamit ang pamamalimos sa iba't ibang bansa. So, may video tayong ipapakita sa inyo mamaya. So, anyway, sa mga hindi nakakaalam, ang humawak guys ng kaso ni Senior Aguila ay si Senator Risa Ontiveros. So, ngayon, hinahawakan din ni Risa Ontiveros itong magiging, investigasyon dito sa relihiyon ni Pastor Gibbs. Talaga nga namang walang ligtas. Diba? Baka mamaya lindolin tayo dito, no? Kasi pag nagalit si Kibuloy, talaga nga naman mayroon hong lindol na nangyayari. Siya kasi guys yung appointed son of God. Nako. Baka mamaya, ano ba tong content natin na to? Baka mamaya lindolin yung bahay natin, no? Anyway, ito, basahin natin. Yan. Senate probe. Soth versus Kibuloy Religious Group. O, diba? Sabi dito, Senator Risa Ontiveros on Monday filed a resolution. Nagpasa siya guys ng resolution na seeking to investigate religious leader Apollo Kibuloy and his manner of running his group Kingdom of Jesus Christ. So bakit nagpasa ng Senate probe resolution itong si Risa Ontiveros? Dahil ho yan sa mga nagtestigo sa kanya. Kasi actually guys, si Risa Ontiveros, 'di ba, siya yung humawak ng kaso ni Senior Aguila. Yan, hinawakan niya, 'di ba, madaming testimony. Abay, sabi niya, hindi lang yan yung dapat mong hawakan kasi meron din ditong isa, si Pastor Gibbs. So ngayon, meron din silang mga na-interview na mga testimony na napapaloob dito sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy na kung saan ang kanilang pag-amin na sila ay naabuso. Nung panahon na sila ay minor at napapaloob sila dito sa simbahan, sa religious organization ni Pastor Kibuloy. So, talaga nga namang dapat managot yan, 'di ba? Managot yung dapat managot. Anyway, Ontiveros in the Senate Resolution 884 zeroed in on the reported large-scale human trafficking, rape, sexual abuse, and violence, and child abuse of the Kingdom of Jesus Christ, or KOJC, under its leader, Apollo Kibuloy. So, Ontiveros underlined a Kibuloy reported demand for strict obedience from his followers through alleged brainwashing
and psychological manipulation, and constant threat of internal damnation. So halata naman ho na itong si Pastor Gibbs ay mahilig mang brainwash. So, hindi na ho natin yan maipagkakaila. And then later on, sabi pa dito, Kibuloy allegedly maintained a stable of women called pastoral who occupy a prestigious position in the organization because they are tasked to perform special personal tasks and errands for him. Naku, ano yung performance task ng mga kababaihan na to. So, ako naniniwala ako naturally, kapag ang lalaki may pera, hindi na yan maghahanap ng pipitsuging girl lalo. Talaga nga namang mga naggagandahan yan. So, ano yung ginawa ng mga naggagandahang babae na to? Human nature yan ng mga lalaki, so wag na nating ikaila yan. So sabi dito, according to the informants, the pastoral are divided into the inner circle and the innermost circle. The latter category being made to perform other personal tasks such as washing his clothes, bathing him, cleaning bedroom, and massaging him. Talaga nga namang meron hong nagpapaligo dito sa ating kaisa-isang anak ng Diyos na si Pastor Gibbs. Meron din siyang tagalaba, meron ding tagalinis ng kanyang kwarto, at meron ding taga-massage. Talaga nga namang kakaiba, apakatindi ng ating Pastor Gibbs. So, some of the pastoral were still minors. Mga minor de edad. During their recruitment and during the period, they were made to perform sexual services. Nako, taktay tayo dyan. Sexual services. Apollo Kibuloy allegedly coerces the member of the organization to perform exploitative acts such as begging in the streets and soliciting money from strangers. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na I have a proof sa ibang bansa pa mismo guys, kasi meron na ding mga PhilAm ang naurat sa ginawa ni Pastor Gibbs na, pinagmumukha tayong kalimos-limos, kaawa-awa sa ibang bansa. Kasi yung Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy ay namamalimos ho sa ibang bansa. Meron din tayong patunay guys according sa comment section. Ayan sabi niya, dito sa Taiwan, yung mga alagad ni Kibuloy laging namamalimos dyan sa may day off, pandito sa Taiwan. Syempre, nakakasawa. Minsan, nangihingi naman. Sabi ko, wala akong pera. Sagot ba naman, paano daw nakapunta sa Taiwan kung walang pera? Yan guys, si Vijoy 3830. Isa hong testimony natin na nandoon ho sa Taiwan na nakikita ang pamamalimos ho ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy. Talaga nga naman, ang telok ni Pastor Gibbs. So anyway, going back sa ating topic, basahin pa natin to guys, bago natin ipakita yung video ng pamamalimos. So sabi pa dito, based on the account of Ontiveros sources, those who do not follow are subjected to weeping or public humiliation. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys na meron hong pinapadel, pinapalo, pinapahiya kapag hindi ho sumunod dito sa gusto ni Pastor Kibuloy. Lalo na kapag konti yung dilihensya mo, talaga nga namang meron kang matatamong palo. Hindi lang palo, padel at inuuntog yung ulo, yung iba ay kinukulong pa sa Bartolina. So kala ko napapanood lang natin to sa mga sa mga movie. Yan, sa mga movie, yun pala, totoo din pala to. In reality, dito sa mga allegedly kulto na relihiyon. Pinangihingi nyo na to. Hindi totoong katoliko ka. Sisinungaling ka. Ano ginagawa mo rito? Bawal yan, kay Kibuloy ka eh. Di ba? Hindi. Kay Kibuloy ka. Ayan dadali kita sa pulis, tara. Biro mo pati sa airport, ginaganyan nyo. Sinisira nyo pangalan ng mga Pilipino. Nakakahiya kayo. Ginagawa nyo mga pulube mga Pilipino. The Children's Dream Foundation No, KJC is what? is under the Kingdom of Jesus Christ for Children's So you are from Mr. Kibuloy, Pastor Kibuloy, yeah? Yes or no? Yes. Oh, this is under sa... So anyway,
Kibuloy cited as, yan, alam na natin yan, yung kaso niya doon sa sa ibang bansa. So, considering that this crime were committed within the territorial jurisdiction of the Philippines and considering that crime are taking place even at the present as Kibuloy remains free to run the operation of KOJC, it is imperative that an investigation be undertaken which with dispatch, sabi yan ni Ontiveros. Ito yung pag-amin ni Senator Risa Ontiveros. Panoorin natin. 3 months ago, before this august chamber, I stood before you to expose the alarming practices of Socorro Bayanihan Services Incorporated. In an isolated community in Barangay Kapihan, Municipality of Socorro, children were being forced into marriage, young girls were being sexually abused, and other atrocities were visited upon HAPIS members by a person they believed to be the incarnation of Jesus Christ. Sa mismong Senado ding ito, inaresto sina Senyor Aguila at ang iba pa niyang kasama. Salamat sa maagap na tugon ng Department of Justice at patuloy nating pinagdarasal ang ganap na katarungan para sa mga biktima. Ngunit, hindi po tayo titigil hanggang may batang nasa peligro. Hindi tayo titigil hanggang may mga Diyos-Diyosan na naghahasik ng lagim sa mga kababaihan at kabataan. Tama. At kung paano ang maagap na tugon natin at ng buong gobyerno sa mga biktima na Senyor Aguila, sana ay ganyan din ang pagtugon sa mga biktima ng lider na ibabahagi ko ngayon. Sana mabilis din ang ating pagtugon sa mga biktima ni Apollo Kibuloy. Yan. Mr. President, matapos po ang investigasyon sa Socorro, ako po ay nilapitan ng ilang mga biktima para magbunyag ng kanilang mga kwento. At gaya ng mga kwento ng mga biktima ni Senyor Aguila, gaya nila Chloe at Renz, nakakapangilabot ang kanilang mga kwento. Front and center of these narratives are the systemic sexual abuse of women and children in the hands of this man that they call Pastor. And though these are not crimes of the past for which we are holding Apollo Kibuloy to account, this is an ongoing offense. Patuloy na nangyayari. The abuse of women and children is taking place as we speak under the auspices of the Kingdom of Jesus Christ. Habang ating isa-celebrate ang kapanganakan ng sanggol na si Jesus, mayroong mga batang sinasaktan sa ngalan ng Kingdom of Jesus Christ. Nako. Ang aking opisina po ay kumausap mismo sa mga naging biktima ni Kibuloy. Nakausap ng opisina ko si Elias Jackson, 15 years old, noong na-recruit siya kasama ang kanyang pamilya. Naging isa siya sa mga bata na nakikita natin sa pang-araw-araw nung umiikot sa ating lansangan, namamalimos gamit ang letter na kunwari ay solicitation para sa kanilang organization o di kaya tulong para sa pagpapaaral. Hindi natin alam, may malagim pala na sinasapit yung mga batang di masyadong nakakadilihensya ng malaki sa paglilimos. Sila po ay pinapalo. 20 lashes, 50 lashes, 100 lashes. May isa pang nagkwento, pinapaddle din daw. I am in possession of testimonies to that effect. Mayroon din pong isa, menor de edad din, pagkatapos lang na makipag-date kasama ng isang babae na natural na ginagawa ng mga teenager, sinabihang iuuntog paulit-ulit ang ulo sa pader hanggang tumugo. Pagkatapos ay kinulong sa Bartolina. Yes, Mr. President, dati po itong miyembro na hindi na nasikmura ang pang-aabuso sa kanya at iba pang menor de edad. Hanggang ngayon, bakas pa sa katawan ng survivor ang mga marka ng pang-aabuso na yon. Nung umalis siya sa poder ni Kibuloy, nakabalik siya sa pag-aaral at ngayon ay may sarili ng pamilya. Ngunit habang buhay daw niya, bitbit ang alaala ng panahong iyon. He was just a child, Mr. President. They were all just children. Mr. President, madami pa po kaming nakausap na naging dahilan kung bakit naging buo ang desisyon ko na isalang itong isyong ito sa ating kamera.
My office is in possession of an affidavit detailing the sexual abuse inflicted by Kibuloy himself on a minor. My office is in direct contact with a woman who, while not a minor when the sexual abuse happened, lives with the trauma it has brought and continues to fear for her safety. May nakausap din ang aking opisina ng mga preacher na naglahad ng iba pang mga krimen ni Kibuloy. Paano siya yumaman at paano niya tinatago ang kanyang yaman. These patterns and practices are persisting as we speak and sustaining his other criminal activities. Hindi lang po sa Pilipinas ang mga krimeng ito, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. The international breadth of Apollo Kibuloy's criminal activities is truly astounding. Let us end this outrage, Mr. President. Let us save those children. Let us hold space for the victims who cower in silence and live in fear and hope that they find their voice and their power. Salamat po. Yan. Yan ho, yung pag-amin ng mga na-interview ni Senator Risa Hontiveros na dating miyembro ng simbahang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy. Imagine kung napakadami ninyo, daming solicitation, daming dilihensya sa ibang bansa, sa Pilipinas din, 'di ba, sa iba't ibang bansa. Gaano kayaman, gaano kadami ang perang napupunta sa simbahan ni Pastor Kibuloy. Imagine, 'di ba? Kung may kakultuhang ginagawa itong si Senior Aguila, talaga nga namang allegedly, kung totoo man ho ito, mas malala guys ang kakultuhang pinupromote ni Pastor Kips. Allegedly guys, we do not know. So anyway, dapat naman talagang maimbestigahan ito and magkaroon guys ng resolusyon, ng solusyon. I mean, ipakulong ang dapat makulong. Kasi para din magkaroon ng hustisya ang mga batang naabuso. Lalo na yung mga babaeng nagpe-perform guys ng ano yung pino-perform? Sexual services. Imagine, what if minor? What if virgin? Diba? Nag-perform ng sexual services dito kay Apollo Kibuloy. Di yung nakabinyag ng kipay-labo ng mga babaeng naggagandahan na yan ay yung jutang gini ng jututoy ni Pastor Gibbs. Talaga nga namang dapat talaga na solusyonan to para makareceive ho ng justice itong mga babaeng to as well as yung mga kabataang naabuso, pinadel, nilatigo, 'di ba? Inuntog yung ulo, kinulong sa Bartolina. Hindi ko nga alam bakit hindi, ang tagal ng problema nito. Bakit nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi man lang ito inimbestigahan? Well, anyway, hindi na din to makakatakas ngayon. Kasi kung dati si Pia Cayetano ba yung naghahawak ng ng committee na to. Ngayon si Risa Hontiveros na, lalo pa siya din yung chairwoman. Anyway, lahat ng ito, kasi siya yung humawak ng kaso ni Aguila, malamang siya din yung hawak kasi siya yung nagpasa ng resolution, siya yung hawak dito sa kaso ni Pastor Kim. So anyway, antay na lang natin yung mga darating na panahon. So it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.